Magandang hapon po. Ako po si Antonio Tino, 20 taong guro at naging kinatawan ng ACT Teachers mula 2010 hanggang 2019. Ako po ang first nominee ng ACT Teachers. Kasama ko po ang aming second nominee, si Helene Di Maucom, public school teacher at leader guro ng ACT mula sa Cotabato City sa BARM. Bilang third nominee, narito si Dr. David San Juan, profesor mula sa isang private university, makabayang leader guro at manunulat. Kasama rin po natin ang ating incumbent rep ng ACT Teachers, si Representative Franz Castro. Sa loob ng mahigit isang dekada sa Kongreso, nanguna ang ACT Teachers sa pagtaguyod ng sweldo, benepisyo at karapatan ng mga guro at kawani. Mas mataas na budget sa edukasyon at iba pang serbisyo at kabuuang kapakanan ng mamamayan. Isinabatas ng ACT ang Free College Education Law, ang Election Service Reform Act, ang National Teachers Day Law, ang 10,000 chalk allowance law, at marami pang iba. ACT Teachers din ang naglantad at humihingi ng accountability sa hidden pork barrel ng Kongreso na source ng corruption, ng kasalukuyang pag-abuso sa unprogrammed funds at sa confidential and intelligence funds, partikular ang pagwaldas ng confidential funds ng Vice Presidente. Kung makababalik ang ACT Teachers sa Kongreso, ilalaban namin ang 50,000 na starting salary ng mga guro at ipagpapatuloy namin ang nangungunang papel bilang tunay na oposisyon ng taong bayan sa Kongreso. Maraming salamat po. Okay, thank you po. May katanungan po from the media? Yes. Jairo from Rappler. Hello po. Good afternoon. Jairo Boliedo from Rappler. Unang-una po, may sinasabi po na parang maganda rin po sana na mag-consolidate ng power po yung mga true opposition po. Yung Akbayan, yung party po nila Caliote and Makabayan Bloc po. Ano pong comment na ACT Teachers Party List po dito sa unified opposition po? Well, I think inevitably mangyayari yun. No? Lahat ng mga mananalo na parties and individuals sa susunod na Kongreso na may tindig na oposisyon sa Marcos administration at ganun din sa grupo ng mga Duterte who are still in power or part of the ruling ruling clique, ay kailangan talagang inevitably magsasama-sama. So bukas po tayo na makipagtulungan sa lahat basta malinaw ang tindig kontra sa Marcos at naniningil ng accountability sa mga Duterte at nagsusulong sa interes ng taong bayan. Just a follow-up question po from me, not related po sa unified opposition, but earlier, Lorraine Badoy filed his candidacy, CONA, for the Ipanaw Sambayanan party list where she said that she's advocating for IP rights. Ano pong masasabi po ng ACT Teachers Party List that Badoy is running for supposed IP rights when she red tag lumad teachers like Chad Book who nabanggit niya rin kanina po? Thank you. Well, yan na nga ang outrageous nangyayari na sa party list system. Isang konkretong example na kumakatawan si Lorraine Badoy para sa indigenous people, samantalang isa siya sa mga nanguna sa persecute sa mga lumad, sa lumad communities, pagpapasara, pandarahas sa mga lumad schools, no? Kaya again, this shows us kung paano naging this is a travesty of the party list system. Okay. May tanong pa po? Bulletin. Si Mr. Mendoza? Go ahead, sir. Hello. Good afternoon, sir. Ralph Mendoza from Balita Manila Bulletin. Kanina po mayroon pong party list na nagsabi na isa raw po sa mga isusulong nila sa Kongreso yung
pagbabawas po sa haba ng panahon sa kolehiyo. Yung 4 years po ay gagawin pong 3 years. Sa tingin niyo po, nakikita niyo po bang magandang programa ito sa sektor ng edukasyon, particular sa higher education po? David, gusto Yun mo po, thank you po. David? Go ahead. Sige. Sige, David San Juan po, isa sa mga nominado ng ACT Teachers Party List at nagtuturo sa De La Salle University, Manila. Para po sa amin ay wala namang problema magbawas ng taon kung matitiyak na ang kalidad ng edukasyon ay maayos pa rin. So wala naman sa haba ng taon, basta matitiyak na dekalidad pa rin ang edukasyon. Okay, another, Mr. Del from Manila Bulletin again. Sir, yung question lang, yung pagiging critical ba of VP Sara will either increase the chances or hurt the chances ba of the party in terms of getting votes in 2025? Hindi po yun ang consideration natin. Ang pangunahing consideration natin, sa pagsusuri ng budget, nakita ng ACT teachers na may problema dun sa 2022 budget na nagkaroon in the first place ng confidential fund si VP Sara. Tapos yun nga, ginastos in such a short span of time. Initially, we said 19 days, pero lumabas 11 days, 125 million pesos. And then subsequently, yung iba pang mga problema sa confidential fund, even sa DepEd, ay lumabas din. So ang kailangan natin dito, accountability. Hanggang ngayon, ay nire-raise pa na, kailangan pa rin natin marinig yung paliwanag mismo ni VP Sara sa kung paano niya ginastos ang pondo ng taong bayan at hindi pa rin natin ito naririnig. So tuloy ang pagsingil natin ng accountability. No? So tingin natin yun ang tungkulin ng ating party list sa taong bayan. No? So hindi ito usapin ng makakabawas ba ito sa boto, makakadagdag ba ito sa boto. Kung hindi, kailangan ng pagtindig para sa accountability. Jairo again from Rappler. Question po from me. Sir, noong 2022 po, yun po yung so far parang pinakakonting seats ng Makabayan Bloc. In history, you suffered a big loss po. 3 seats lang po yung na-secure ng Makabayan Bloc. Ano pong plano ngayon ng Makabayan Bloc, including ACT Teachers Party List? Anong game plan po to secure more seats po sana or at least sustain the seats in the lower house, sir? Thank you. Well, una, tinuturing natin na malaking tagumpay para sa Makabayan Bloc sa kabila nung walang kapantay na red tagging pandarahas at pandaraya na ginawa against the Makabayan Bloc or the progressive parties nung nakaraang eleksyon ay nakapagpanalo tayo. No? At nakita naman natin mahalaga ang naging papel at papel hanggang sa kasalukuyan ng Makabayan Bloc sa loob ng Kongreso. Ang pinakasusi, tingin namin, ay sa kabila ng red tagging, nakita ng mamamayan, halimbawa, nung sektor namin sa kaguruan, na talagang ang ACT teachers ang tumitindig at nagdadala ng interest nila. No, kahit paanong red tagging yan, in the end, nakikita nila yun, kaya patuloy ang suporta. So, yun ang pinanghahawakan natin at dyan tayo maasa na sa darating na eleksyon ay mapaparami ng ACT teachers at saka ng Makabayan Bloc as a whole ang mga seats natin sa Congress. From ABS-CBN, Jeffrey Hernandez. Hi, Kong Franz. Kong Franz, you are running for Senate, no? So, ano po ang maidudulot po nito sa ating mga teachers in particular kapag po kayo ay nakaupo sa Senado? At the same time, ang ACT teachers po ay makakuha rin po ng pwesto sa Kongreso. Yes, mahalaga yung presence ng teachers sa Senado dahil yung pong mga panukalang batas natin na galing dito sa House of Representatives, may mga panukalang batas kasi tayo na naiipon sa Senate na hindi siya nare-read or napapasa. Kaya mahalaga na merong teacher representative sa Senate para yung mga panukalang batas ng ACT Teachers Party List ay madala natin sa Senate. Okay. Ms. Dayan Sampang, Inquirer.net. Pakipasa po ng microphone. Thank you.
Hello po, good afternoon. Diane po from Inquirer. Nabanggit po kanina na makikipag-ugnayan po sa mga opposition po. Aside po from dialogue, what else po yung mga specific or yung mga game plan para mas mapagtibay ito? Well, kailangan siguro malinaw yung mga issues, no? So, as I said, kailangan tuloy yung paniningil ng accountability for yung paggamit ng pondo ng taong bayan. So, yung issue ng confidential and intelligence funds, tuloy pa rin yan. At hindi lang kay Vice President Sara, kung hindi yung buo, at ang pinakamalaking confidential and intelligence funds ay sa ilalim ni Marcos. In fact, at the height of the controversy last year, in the end, ang nangyari, mas nadagdagan pa at lumaki pa yung confidential funds ng presidente at saka ng buong executive branch in spite of yung mga questions dito. So, isa yon. Isa pang issue, I think, na importante na pagkaisahan ng broad opposition sa loob ng Kongreso, mga basic economic issues, no, yung pagbaba ng presyo ng bigas at iba pa, yung pagtaas ng sweldo, yung demand for family living wage, no. And then of course yung usapin ng human rights, no. So nagpapatuloy ang mga extrajudicial killings, disappearances, lalo na ng mga aktivista, yung red tagging nagpapatuloy pa rin. So hopefully magkaroon ng isang buong stand laban dito Okay, sir. Tapos po 8 minutes. thank you. Thank you. Maraming salamat po. Sir, another photo off sa gitna. Ay, okay.